Ano po sa tingin niyo ang pinakadelikadong hayop sa balat ng lupa? What do you think is the most dangerous animal here on earth? Ang leon po ba? Dahil siyang tinatawag nating hari ng kagubatan? The king of the jungle? Ang cheetah po ba? Dahil napakabilis niyang tumakbo. Pwede kanyang mahabol, makagat at mapatay. Ang king cobra po ba? Silent but deadly. Makamandag po ang ahas na ito. Ano po sa tingin niyo? Ang pinakadelikado, mapanganib na hayop sa balat ng lupa. Ito po, tandaan niyo ha, ang isang peke at hindi totoong kaibigan. The most dangerous animal here on earth is a fake and disloyal friend. Amen? Amen. Nakaranas na po ba kayo? Kala mo kaibigan mo, yun pala hindi. Peke, hindi totoo. Anong naramdaman nyo? Di po ba napakasakit? Kaya nga, magandang itanong, ano ang palatandaan para malaman natin na ang isang kaibigan natin ay totoo o peke? What are the signs that can tell us that this friend is really true or fake? 4 na tanda para masabi mo, peke ang kaibigan mo. Number 1, ang isa pong peking kaibigan, mabait sila pag kasama mo. Pero pag wala ka na, katalikod mo, sinisiraan ka. Amen? Sabi po nila, meron kang kaibigan na chismoso o chismosa, medyo layuan mo yan. Pag meron kang kaibigan na mahilig magsalita ng masama laban sa ibang tao, medyo lumayo-layo ka sa kanya. Bakit? Kasi kung kaya niyang siraan ang ibang tao, hindi malayo na kahit na ikaw, kaibigan niya, pag hindi mo na naririnig, pag wala ka na, sinisiraan ka din yan. Amen? Iwasan niyo po ang mga mapanirang tao. Peking kaibigan yan. Pero pangalawa, ang peking kaibigan, nandyan lang siya pag meron siyang kailangan sa iyo. Pero pag kailangan mo na siya, hindi mo man siya makita. One-sided yung relationship nyo. Ikaw, give ka lang ng give. Siya, take lang ng take. Pag ikaw na yung magte-take, pag ikaw na yung hihingi, di ba? Ang hirap magpalabas, ang hirap tumulong. Ikaw, pag nagbibigay ka, bigay todo. Pero pag siya naman ang magbibigay na sa'yo, tinitipid ka paunti-unti. Tingnan niyo po, kapag wala silang pera, doon ka lang naaalala. Pero pag may pera na sila, maglalakwat siya, hindi ka man sinasama. Amen? Third, ang peking kaibigan, hindi po sila masaya pag masaya ka. Nakatago po yung inggit nila sa inyo. Ang mga peking kaibigan, palaging nakikipagkompetensya. Pag nakita nila meron kang bagong damit, aba, bibili din yan ng bagong damit. Pag meron kang bagong cellphone, ninanais din na bumili, palitan na yung kanya cellphone. Kapag nagkwekwento ka, masaya ka, ayaw din niyang masapawan, magkwekwento din. Sinong peking kaibigan? Yung gusto niya, siya lang ang bida. Amen? Pero pang-4, ang peke pong kaibigan, hindi ka palagay sa kanya. Mararamdaman nyo naman po yan sa kutob na hindi ka payapa o hindi ka talaga tunay na masaya pag nandyan siya. Iba po yung energy ng isang peking tao. Di po ba? Imbis na pinapasaya ka niya, pag nandyan na yung taong yan, parang napakabigat na ng iyong nararamdaman. Ang tanong po, anong gagawin natin pag natuklasan natin, nalaman natin na isa sa mga kaibigan natin, hindi totoo at peke sila sa atin? Simple lang po, sundan natin ang halimbawa ni Jesus. Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Alam naman niya, itong kanyang mga alagad na pinili, darating ang panahon, hindi sila magiging tapat sa kanya. Sa panahon ng kanyang pangangailangan, hirap, sakit, anong ginawa ng kanyang mga alagad? Inabandon siya, iniwan siya, tinalikuran siya. Alam po niya, hindi magiging totoo ang kanyang mga piniling alagad, mga kaibigan niya. Lalong-lalo na si Judas. Pinagdasal ng ating Panginoon. Alam niya, nababasa niya sa puso niya, na ibebenta siya ni Judas. Alam din niya, di po ba? Kahit si Pedro, 3 beses po siyang ipagkakalulo. Pero ito po ang nakakamangha at nakakabilib, na kahit na alam ni Jesus na siya'y pagtataksila ng mga mismong kaibigan niya,
hindi nagbago ang trato niya sa kanila. Minahal niya sila, tinanggap niya sila, kasama niyang kumain, binigyan niya ng kapangyarihan, pinagkatiwalaan sila hanggang huli. Hindi po sumakit ang loob at nagalit ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Mga kapatid, kung man makakaranas kayo ng peke at hindi totoong kaibigan sa buhay niyo, be like Jesus. Continue loving them. Continue praying for them. But beware of them. Mag-ingat kayo sa kanila. Bakit ang hirap para sa atin na mahalin yung mga taong nakasakit sa atin? Kasi kala natin ang pagmamahal ay pagtitiwala muli. Pero i-correct niyo po yun, ha? Hindi ibig sabihin, minamahal mo ang isang tao, pinagkakatiwalaan mo siya. Tama po. Pag sinira ang inyong tiwala, hindi naman po agad-agad ganun kadali na pagkakatiwalaan mo din siya. Tandaan niyo po yan. Loving does not mean trusting again. How will you trust again that friend if they are repentant? If they recognize their fault? If they are humble? Yan po ang pagkakaiba ni Judas at ni San Pedro. Parehas po, itong dalawang alagad na ito, kaibigan ng ating Panginoon, nagkamali sila, pinagtaksilan si Jesus. Pero, bakit itong si San Pedro, pinagkatiwalaan ng ating Panginoon? Binigay pa sa kanya ang susi ng langit kasi humingi ng tawad si San Pedro. Mga kapatid, wala naman pong perpekto sa atin eh. Di po ba? Lahat naman po tayo peke eh. Aminin nyo. Huwag niyong itatago. Nag-i-expect tayo na ang ibang tao maging totoo sa atin, bago mo asahan ng ibang tao ay maging tapat. Tanungin mo muna ang iyong sarili, ikaw ba ako? Tapat ba ako? Sumasakit ang loob mo ng ibang tao ay hindi naging totoo sa'yo, pero ikaw hindi naman sumasakit ang loob mo. Pagpeke ka sa pakikiharap mo sa kanila at sa iyong pamumuhay harap ng Diyos. So before you expect people to be true to you, please strive to be true to other people and to be true to God. Love, but be careful in whom you trust.